بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Una sa lahat ay nais kong purihin at pasalamatan ang Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat-lahat ng kanyang mga biyayang ipinagkaloob sa atin, maging ito man ay ating nakikita o hindi. Nawa ang pagpapala at kapayapaan ng dakilang Allah ay mapasa kanyang huling sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maging sa kanyang mga pamilya, sa kanyang mga kasamahan at sa lahat ng mga taong sumusunod sa tamang landas sa mundong ito, higit lalo sa kabilang buhay. So mga minamahal naming mga kapatid sa pananampalatayang Islam at sa lahat ng aming mga kababayan na makakapanood ng video na ito, inshallah ay nais ko pong magbigay ng kaunting kaalaman patungkol sa virus na kumakalat sa panahon natin ngayon. So bago ko tuluyang talakayin sa inyo inshallah ang mga bagay-bagay patungkol sa virus na ito, ay nais ko munang banggitin ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal Quran, na sinabi ng Allah sa kanyang banal Quran, "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dha alladhi amilu la'allahum yarji'un." Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal Quran, lumitaw sa kalupaan at sa karagatan ang mga kasiraan, fasad, na kung saan ito po ay nanggagaling din mula sa mga kamay nating mga tao. So kagaya ng virus na ito na kumakalat sa ngayon, ay isa ito sa mga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa verse na yon, na lumitaw nga ito sa kalupaan dahil din sa ating mga kagagawan. So ibig sabihin, dahil sa ating mga pagkakasala, sa ating mga paggawa ng mga hindi magagandang bagay, ay pinalitaw ng Allah ang kasiraan sa ibabaw ng kalupaan na kagaya nito, dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, liyudhiqahum ba'dha alladhi amilu, na kung saan upang ipatikim ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ilan sa mga gawain nila, la'allahum yarji'un, na baka sakali na sila ay magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ako po ay naniniwala bilang isang Muslim na anuman ang mga pangyayari na dumarating sa ating buhay, mabuti man o masama, ang lahat ng ito ay itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kaya ay dapat natin itong paniwalaan ang mga pangyayaring ito. Bagkus, sa kabila ng mga pag-aalala ng ilan sa ating mga kababayan, ilan sa ating mga kapatiran sa Islam patungkol nga sa virus na ito, yung coronavirus, ay nababahala na ang ilan sa ating mga kapatiran at ang ating mga kababayan sa pinsala na maidudulot nito. Ganun pa man, kung nakatakda para sa iyo ang sabihin nating kapahamakan o kasiraan dito sa kalupaan, ay mangyayari at mangyayari ito.
dahil ito po ang itinakda ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganun pa man ay kailangan din nating gawin ang yung sinasabi nilang mga kadahilanan upang tayo ay makaiwas sa virus na ito. So, napakaraming mga usap-usapin ang lumilitaw, ang lumalabas sa social media patungkol sa virus na ito, yung coronavirus, na ang ilan sa mga tao ay nagsasabi na ito ay gawa-gawa lamang ng mga kalaban ng Islam at ipakalat ito sa sangkatauhan dahil ito ay nagiging o nagsisilbing negosyo para sa kanila. Ngunit ang ilan naman ay nagsasabi rin na ito ay kaparusahan o patikim na kaparusahan ng dakilang tagapaglikha. Anyway, ano pa man ang mga kasabihan na o iba't ibang opinyon ng mga tao na nasa ating kapaligiran, ay dapat nating paniwalaan na ang mga pangyayaring ito na kagaya ng binanggit ko kanina ay itinakda ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, mabuti man o masama. At nabanggit na rin natin sa ilan sa mga naging usapin natin sa mga nakaraang araw na ang pinakamabisang panlaban dito sa coronavirus na ito ay ang pagsasagawa ng wudu 5 times a day, at least 5 times a day sa loob ng isang araw na kung saan ginagawa ng isang Muslim. Pero mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, inshallah ay ibabahagi ko sa inyo ang inilabas ng IPC na ito, na kung saan naglabas po sila ng ilan sa mga kaalaman patungkol sa coronavirus at nakahanap nga po tayo ng Tagalog nito. Meron po itong Arabic at meron po itong English at nakahanap din tayo ng Tagalog. So, ano nga ba ang napapaloob sa usaping ito? Okay, sinabi dito ang bagong coronavirus. Yung makikita natin sa ating screen. Ano nga ba ang coronavirus? So ayon sa IPC, ang mga coronavirus ay isang tipo ng mga virus na kilalang talamak ang pagkalat na nagdudulot ng mga sakit mula sa karaniwang sipon hanggang sa nagiging sanhi ng malubhang sakit tulad ng Middle East Respiratory Syndrome, yung MERS, at Severe Acute Respiratory Syndrome o di kaya yung SARS. Ano ang bagong coronavirus? So ang bagong coronavirus, mga kababayan at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay isang bagong pamilya ng virus na mula sa coronavirus na kung saan ay hindi pa tumama sa mga tao dati. So ano ang mga sintomas nito ng coronavirus na ito na kung saan nagkakaroon ka ng infeksyon? Unang-una po ay ubo. So dito po nakalagay, isa sa mga sintomas ng coronavirus infection, ubo, lagnat, hirap sa paghinga, at mga sintomas ng sakit sa paghinga. So kapag isa sa atin ang makaranas nito, ay maaari isa ito sa mga sintomas ng sinasabi nilang coronavirus na ito. So ang coronavirus ba ay maaring makahawa sa kapwa-tao ng ang coronavirus na ito? Ito po ba ay maaring makahawa sa mga kapwa-tao? Ang kasagutan po, mga kapatid, oo. Maaring makahawa ang virus na ito sa kapwa-tao sa pamamagitan ng malapit na pakikipag-ugnay sa taong epektado nito. So, kaya dito sa lugar natin ngayon, sa Saudi Arabia, ay ipinag-utos na rin ng
gobyerno dito na iwasan muna ang paglabas o pagpunta sa mga lugar na kung saan may mga pagtitipon-tipon dahil maaring makakuha tayo ng virus na ito mula sa mga tao na kung saan nakapitan ng virus na ito. So, meron bang bakuna laban sa bagong coronavirus? So, ang kasagutan po ay wala pang bakuna para sa bagong coronavirus hanggang sa ngayon. Meron bang gamot laban sa bagong coronavirus? Wala pang partikular na gamot para sa bagong coronavirus. Gayunpaman, marami sa mga sintomas nito ay maaring gamutin at sa makatuwid ay nakasalalay ang paggamot sa klinikal na kondisyon ng pasyente. So, alhamdulillah mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nalaman po natin ang ilan sa mga sintomas nito at ito po ay maaring makakahawa sa kapwa-tao at wala pa pong nahanap na gamot, particular na gamot para sa bagong coronavirus at wala rin pong nahanap na bakuna hanggang sa ngayon hinggil nga sa coronavirus na ito. So, papaano natin maiwasan ang coronavirus? So, may mga ilang tips tayo na mababasa dito sa ating screen na ginawa ng IPC. Unang-una, hugasang mabuti ang dalawang kamay ng tubig at sabon sa loob ng 20 segundo. So, within 20 minutes or 20 seconds ay hugasan natin ang ating dalawang kamay ng tubig at sabon. Pangalawang tip dito mga kababayan, huwag makihalubilo sa mga nagpapakita ng mga sintomas ng sakit sa paghinga. Pangatlo, gumamit ng maskara sa ilong at bibig. Pang-apat, huwag hawakan ang mga hayop. At pang-lima, lumayo sa mga pagtitipon. Ito po yung sinabi natin kanina na umiwas sa mga lugar kung saan may mga pagtitipon-tipon. Of course, ito po ay ilan sa mga punto o mga tips na binigay sa atin ng IPC. Jazahumullahu khairan sa kanilang mga effort sa paglabas nito na kung saan nagkakaroon tayo ng kaunting kaalaman patungkol dito. At ang ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukod pa sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na nabanggit natin kanina, ay may sinabi din ang ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kagaya ng nabanggit dito na makikita natin sa ating screen. Na kung saan sinabi ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa dua na ito, na sinabi ng propeta, Allahumma inni a'udhu bika minal baras. O Allah, ako po ay nagpapakupkup sa iyo mula sa sakit na pamumuti ng balat. Yung albaras, ito po yung tinutukoy nito, yung sakit na kung saan pamumuti ng balat. At ano pang sinabi ng mahal na propeta? Sinabi niya, Allahumma inni a'udhu bika minal baras wal junun. At mula sa kabaliwan, wal judam, at ito yung tinatawag na ketong, wa minas sayyi'i al asqam, at sa anumang mga malubhang sakit. So ulitin natin mula sa hadith ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi, Allahumma inni a'udhu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. O Allah, ako po ay nagpapakupkup sa iyo mula sa sakit na pamumuti ng balat, kabaliwan, ketong at sa anumang mga malubhang sakit. Ito po ay nabanggit sa Abu Dawud, tamang hadith ayon kay Albani. At ayon pa rin sa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi, sino mang magsabi,
Ito po ay nakikita natin, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim ng 3 beses. Sa gabi ay hindi siya matatamaan ng kalamidad hanggang sa pagsapit ng umaga. So actually yung dua na ito ay binabanggit po ito palagi sa sala ng Fajr at saka sa Maghrib. Yung pagsabi ng Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ibig sabihin, kapag ito po ay binanggit natin ng 3 beses, okay, sa gabi, pagkatapos ng Fajr at saka sa gabi pagkatapos ng Maghrib, ay hindi siya matatamaan ng kalamidad o ano pa mang mga kasamaan hanggang sa pagsapit ng umaga. At sinumang magsabi nito sa umaga ng 3 beses ay hindi siya matatamaan ng kalamidad hanggang sa pagsapit ng hapon. So ang hadith na ito ay sahih, tama, ayon kay Albani. Ang kahulugan ng Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Sa ngalan ng Allah na kung saan la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama', na kung saan walang tatama sa kanya na anumang kasamaan o kalamidad na nagmumula sa kalupaan at sa kalangitan, wa huwas sami'ul alim, at siya ang nakakarinig. Siya ang nakakarinig at siya ang nakakabatid ng lahat ng bagay na ito. So mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, inshallah po ay kabisaduhin po natin yung dua na ito. Yung pagsabi ng Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim ng 3 beses sa umaga at sa hapon, ay inshallah walang tatama sa kanya ng mga kalamidad o anumang kasamaan hanggang sa pagsapit ng umaga at hanggang sa pagsapit ng hapon. So maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.